Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon ay December 26, 2025, katatapos lang ng Pasko. Basahin po natin ang ating mabuting balita ayon kay San Mateo chapter 10, verse 17 hanggang 22. Papuri sa iyo, Panginoon. Mag-ingat kayo sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman at hahagupitin nila kayo sa mga sinagoga. Dahil sa akin, ihaharap kayo sa mga gobernador at mga hari at magpapatotoo kayo sa harapan nila at ng mga hentil. Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito'y ipagkakaloob sa inyo. Sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay, gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay. Kapopootan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang atin pong mabuting balita ay mayroong tatlong mensahe na ipinaabot ang ating Panginoon sa kanyang mga alagad. Ang una ay gusto niyang ipaabot sa mga alagad na mayroon siyang gift of prophecy. Yung na mangyayari yung mga bagay na ito. Yung pangalawa ay para pag nangyari itong kasamaan sa kanila ay hindi nila titingnan si Jesus na mahina. At yung pangatlo ay kapag nangyari na ang mga ito ay malaman nila na sinabi na ng ating Panginoon na mangyayari ito. At dito nga sa una nating pagbasa, first reading natin, yun yung pagbasa tungkol kay Stephen o Esteban na pinagbabato siya hanggang mamatay dahil sa papalaganap ng mabuting balita. So, expected na natin na bilang mananampalataya sa Panginoon ay magkakaroon tayo ng pag-uusig o kaya yung pagsubok sa buhay. At hindi ibig sabihin na kapag tayo ay isang Kristiyano na ay magiging talagang laging mapayapa ang ating pamumuhay. Kahit nga ang ating Panginoong Jesus na napakabuti na, sabi nga nobody is good but God, pero nakaranas pa rin siya ng persecution o kaya pag-uusig. Kaya hindi na nakakapagtaka kung tayong mga Kristiyano na nananampalataya sa ating Panginoon ay tinutulugsa din ng mga taong hindi pa naniniwala sa Panginoon. Pero ang sabi dito ng ating Panginoon ay
gagabayan tayo ng Espiritu Santo. Kumbaga, hindi ito sariling laban natin. Hindi tayo nag-iisa dito sa laban na ito. Ang ating pananampalataya ay natanggap natin mula sa ating mga kapatid din na nagpalaganap ng mabuting balita, at ganoon din tayo nakatanggap ng pananampalataya ay ibahagi din natin sa ibang hindi pa nakakarinig. Kaya ang ating pananampalataya ay katulad nung kasabihan na no man is an island, at yung pananampalataya ay ganun din sa mga Kristiyano. Hindi tayo nag-iisa sa pananampalataya. At ang panghuli ditong sinabi ay yung kapupuotan kayo ng lahat dahil sa akin. Hindi dahil sa ginagawa natin, kundi dahil sa Panginoong Hesukristo. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kaya lahat tayo ay makakarinig ng mabuting balita. One point in our life o ilang beses na maririnig natin ang mabuting balita. Kaya sabi dito, ang mananatiling tapat hanggang sa wakas ang siyang maliligtas. Kumbaga, hindi lang ito one-time deal na kapag nanampalataya ka na ay wala ka nang gagawin. Kumbaga, balik ka ulit sa dating gawi, yung kasamaan. Ang pananampalataya natin ay tuloy-tuloy hanggang sa wakas ng ating buhay dito sa mundong ibabaw. Yun lamang po mga kapatid. Maraming salamat sa pakikinig at sana meron kayong napulot kahit kakaunti sa aking naibahagi. At makita-kita po ulit tayo bukas. Pagpalain po lagi tayo ng Panginoon. Amen.